Ito na, bagong episode na tayo. Medyo si Mark, medyo hindi pa naka-move on dun sa isang episode na para may natama. Mark! Ano nangyari sa Manila? Okay, naghahang na siya. Hello, hello, I can't hear you. Yan. Ito, pag-usapan natin guys. Kanina may soaring oratorical speech. Ito si Baste Duterte with all the tattoo, Siga Boy. Yan, akala natin si Robin Hood lang ang boy Celia. Talagang ito talaga. Oh, ito. Sir Ronald, sabi nga ni Baste, hindi ako marunong magbisaya, but from what I could gather was, what was saying is that nung panahon ng tatay niya, na-prove niya na kaya natin baguhin ang bansa to put things in order. At ngayon, everything is back to letter S. Hindi ko pwede sabihin kasi masisira yung monetization natin. Yung pala, ang strike pa lang ng YouTube eh. Yung sila, sila Justice Carpet at saka Sunny nung na-interview ko, parang may napasalita sila. Parang naapektuhan yung ratings ko. But anyway, Sir Ronald, ano bang hanas ng mga basta niyan? Tama yung sinabi mo eh. Huwag ka maniwala sa sinasabi nila na, peace na, okay na kami, I only one piece. Tapos ngayon, back to S daw tayo. What do you make of the Baste intervention or rhetorical soaring speech? Well, nothing to lose na sila eh. Lalo na dito sa statement ni Secretary Remulla na papapasukin na yung Interpol para iserve yung international warrant ng ICC. Di ba? So, kung meron pa natitirang straw doon sa unit team, ay ngayon ay totally wala na. Kaya hindi lang si Baste ang nag-offensive. Kung na-monitor mo, Big R, Mark, ay naglabas din ng statement si Si Sara, Sara, which is no, more important. Yeah. na very sharp yung condemnation sa gobyerno, no? Medyo ang problema lang doon sa letter niya, sa bawat paragraph na banat niya, baka pwedeng bumalik sa kanya. No? Halimbawa, binabanggit niya yung ratio ng mga pulis, no? Siya yung pinakamaraming pulis na naka-assign eh. No? So, yung mga ganun ba? Binanatan niya yung kawalan ng master plan sa baha, no? Sa flood control. Siya yung nawala habang bumabaha eh. Siya yung pumunta sa Munich eh, no? Habang bumabaha. So, yung nung binabasa ko yung letter ay nakikita ko paano babalik sa kanya bawat paragraph, no? Kaya sabi ko kung sino man yung strategist na nagdisenyo nitong letter, dapat sisantihin. Dapat tanggalan, tanggalan ng sahod o Ronald, kaya what's going on? Is this lack of complete shameless lack of self-awareness? This is just unabashed chutzpah, wala akong pakialam sabi niya, basta sasabihin niya laban kay ano. Or she just has lousy communications team. What's going on? baka all of the above, no? Dati kasi yung tatay nila kahit walang ganyan, nakakalusot eh. 'Di ba? Dahil yung tatay nila mayroong organic wit at saka humor eh. Nakakalusot siya eh, kahit mali-mali yung sinasabi. Dito kasi sa mga anak niya, hindi nakakalusot eh. No? Wala silang wit at saka humor eh. Katulad ng tatay. Yung tatay pag nagtaob ng lamesa, taob talaga. Itong mga to medyo half-hearted eh. Half-hearted. Well, sinusubukan ni Baste na hindi half-hearted. Pero halimbawa, yung kanyang atake dun sa regional police director, Kay Tore, no? sumabog sa mukha niya yung kay Tore. Nilagay siya sa lugar eh. Parang sinabihan siya, bata, kung ikaw yung mananakot, no, kwan na lang, gawin mo na lang. At kahapon, naglabas uli ng statement si Tore na kasuhan mo na lang ako. Ang dami mo pang sinasabi, bata eh. Parang ganun, ganun yung itsura niya. No? Ganun yung itsura niya. No? Kung sasampalin mo ako, gawin mo na lang. No? Wag ka na mag-press con. Kaya nilugar siya. No? Kaya yun, mahirap gawin kay Digong. Dito sa mga anak, pwedeng gawin. Pwede silang ilagay sa lugar nila. Dahil sila naman ay nag-rise up lang naman based dun sa reflected glory ng kanilang tatay. Di ba? Doon lang sila sumakay eh. Hindi naman talaga sa kanila lang galing yun eh. They're just Kaya, riding on the historical inertia of their father's past yes. glory. Yes, so medyo hirap sila na i-sustain yan. Parang si Sara, nung humarap sa Congress, na tinanong lang siya ni Senator Risa, ano bang mandate ng DepEd? Hindi pa niya masagot. Di ba? Yung gano'n na mga simpleng mga sitwasyon. No? Kaya eventually ay baka mahirap nilang i-sustain yung Teflon character ng kanilang tatay na ang balak nila ay ilipat sa kanila. Baka hindi mangyari yon. Babasahin ko lang yan before kasi ito si
kumbaga Team Chloe sa episode 1, Team Basta yan si Mark. Pero bago tayo pupunta dyan, kay Sarah muna tayo. Ito yung sinabi niya, just to give you a flavor ng sinasabi ni Ronald. Yes. In Tagalog to, so in English ko na lang yan. The Philippines should be led by people who care and have the ability to promote clean government. Doon pa lang medyo. Di ba? Confidential. Fun. Like parang wala pang first Formally. sentence. Wala pang first sentence. Di ko na kaya. And the good development. However, the Philippines today is governed by those who have no loyalty to their sworn duty. China. West Philippines, no comment. Ano yung greetings na? Ni Haoma, Sheshe, PLA, Navy. Ayan. However, the Philippines, and we are now being overcome by fear for the future of our children. EJK, victims' children. Yan, talagang wala pang first sentence. Hindi ko na parang, wow. Binanata pa yung airport dahil hindi man lang binanatan yung surot sa airport eh. Hindi man lang binanatan yung haba ng pila sa airport eh. Ang binanatan yung pagkuha ng video sa kanya. So, bawat paragraph, babalik sa kanya eh. No. Kaya... Pero ito. Dun sa ICC, you can see she's very worried. Again, Englishin ko na lang para mas madali. The Philippines, as a free country, must stand up against foreign interference in our domestic... Diba? Parang ang sarap basahin tapos tatawa ka lang sa kanila. However, the Philippines today just quickly bows down and follows everything the foreigners want. Diba? Michael Young, China, Alice Go, yan, ito. Like that in the my goodness, grabe talaga. Ba't yung hindi ko talaga kaya to. Ito, with the hard work and talent. Hard work pa lang, di ko na kaya. Hard work sa Munich. ito yung last part. Okay, ito di ko na kaya. We are so tired. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan, tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Parang, yes, Duterte. That's exactly the Duterte legacy. Ay, ibang klase talaga. Ate, ito talagang soaring rhetoric niya. We Filipinos deserve better Inday. We Filipinos, unsa man should be the best. Yan. Ito talaga, the best talaga ito Sinta. Wala talaga itong... actually, kung gagawa ko siya ng letter, dapat yung letter na hindi babalik sa kanya. Di ba? So, baka wala ka nang maisulat. Kung gano'n, ano isusulat niya na hindi babalik sa kanila? Alam mo ba, focus lang siya sa PhilHealth. Doon lang siya yung 90 billion. Doon lang siya mag-focus. Doon lang siya mag-focus. No? Yung 90 billion na habang tinataasan yung premium, tapos yung 90 billion ilalagay sa unprogrammed funds na gagamitin para sa election. Yung ganun ba? Mamaya na lang gagamitin yan. Tambalos-los. Mga ganun na lang eh. Doon siya mag-focus. Ng mga hirit eh, hindi yung ano eh. Hindi yung babalik sa kanya. Yan, di ba Big R? Bawat sentence, bawat paragraph. Hanggang huling sentence. Babanda sa kanya, di ba? Oh my goodness. Like, total lack of self-awareness, zero. Diba? Pero Ronald, may sinasabi din siya na parang nag-appeal siya sa Muslim Moro community and all. Sa pagkaalam ko, yung isang maliit na faction lang sa MNLF ang medyo nagparamdam na suportahan sila, di ba? But exactly. Wala silang base eh. Wala silang base. Ngayon, parang yung 6 na tribes ng mga Muslim na yung buong tribo ang sumusuporta sa kanya. Yung mga Iranon, yung mga Sama, yung mga Tausug, yung mga Maranao. So parang lahat na sinusuportahan niya. Siguro may nakausap lang siya ilang tao sa Davao na sinasabi sa kanya na, oy, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka namin. Ngayon, yung buong tribo na ang mini-misrepresent niya. No? Mini-misrepresent niya. Kaya, meron pa nakasulat dyan tungkol doon sa tungkol doon sa ratio ng mga pulis sa populasyon. Kaya nga nabawasan yung ratio na yun dahil ang dami niya. May isa siyang batalyon na security eh. Militia na lang daw nga yung militia. Pero ito, so based on the latest survey. Tapos, paulit-ulit, sinasabi niya, it's not about my security. It's not about my security. Pero yung letter is about her security.
Ano yun? Parang yung nagsabing, it's not about money, but it's about money. But anyway, basta yung Vito Cruz na bank account, Mark, paki-update kami kung may dumalaw na dyan tomorrow after yung press conference ni attorney. Anyway, ito, so latest survey ng Okta, last time we discussed, 31% Marcos, 20% DDS, 44% undecided, I don't know, 3-4% Liberal Party, whatever. Ngayon, medyo nag-iba ng konti. 36% na from 30%, 31% ang pro-BBM. 31% ay bala kayo dyan, wala kaming pake sa inyong lahat. Ayaw namin sa inyo pareho. Medyo andun yata tayo. And then, 16% na lang ang pro-Duterte camp. But this is the interesting thing. Ang 16% na yan ay, it's really a Mindanao Class E thing. 50% yung Mindanao dyan. And 33% E. Pero sa NCR, 7%. So kumbaga, with margin of error, baka Ronald, mas marami pa yung support base mo. Yung 0.6 mo. Baka mas malaki na sa kanila sa NCR. Kasi malapit na kayo mag-abutan ni Kibuloy at saka DDS. 5% lang sa Balance Luzon. Ito, may margin of error pa yan. Ha? Baka zero na yan. 11% sa Visayas. So ito yung sinasabi ni Mark na Vismin. No? So there's still some Visaya base there. But their Mindanao is really the one, 50%. But 50% is a lot, but it's not the 100% we would expect for them, right? Right, Mark? I mean, Mark, how do you read this? Because if you read the preference of Sara Duterte sa poll station, I would say, wow, they're scary. And you look at the survey, it's like, okay, it's something to say, approve kami sa'yo or trust, but hindi kami kakampi sa'yo. We won't risk our life for you. What's going on? Or we won't even vote for you for the president or Senate. Iniisip ko nga kung yung bang nawala sa Duterte na pro, yun ba yung nalipat sa pro Marcos? Parang did they switch allegiances? Kasi sila yung unit team Yan yung buong unit team dati. Baka undecided na sila, bro. Yung mga iba na DDS nag-undecided na lang. Parang bahala kayo dyan. Undecided na lang, no? So, ay sa akin ano din, kumaga it shows na kung ano man yung ginagawa ng mga maisug over the last few months, it's not working. They're looking more desperate, they're looking more, and kahit na gaano ka kapag kalaban mo talaga yung gobyerno, parang bumangga ka talaga sa pader na ang hirap talaga the unlimited resources, ang hirap talaga. So yan ang kinakaharap ngayon ng mga product. Akala ko dati hindi mababayan pero kumaga I'm pleasantly surprised na lumiliit at kumukonti. At ang tanong ko lang dyan sa survey, ilan kaya dyan meron na kayang Pro Tulfo? Meron na kayang mga ganung Yun ang maganda, masama sana nila sa next. Meron silang separate survey 2 months ago na mas nakafocus talaga sa presidential preference. Ang lumabas dyan, 34% si Sara, 35% si Tulfo. No, lamang Paul say siya yan. Paul say siya the same. Sa kwan yun, sa Okta. Yeah, I'm talking about Paul say siya is also the same, more or less. Yes. Tapos ang problema nga kasi talaga nung maglalabas sila next month na ganun uli. No? Kaya kung titingnan mo rito, kung ididikit mo, mukhang yung 42%, yun ang pumupunta kay Tulfo. Yung undecided na 11%. No? At yung 31%. Pero that's the din. Kasi yung mga pro Marcos, yung sabi mo ng 36% yan, I always say nga soft yung 36%. Kasi hindi naman yan pupunta kay Romualdez. As of now. Yes. So soft din siya Kaya unlike sa mga Duterte na although paliit na paliit, karamihan dyan, alam mong pipili sa grupo nila. Kung hindi si Sara, si Robin, si Bongo. Yung sa opposition, kahit 5% yan, alam mong lahat yan, so solid kung sino yung pipiliin ng oposisyon, kung si Risa, kung si Lenny, kung sino man yan. So yung iniintindi ko yung sa pro Marcos na nag-identify sila as pro Marcos, pero pagdating sa presidential, hindi nagta-translate. Tama. Sabi ko nga kay Professor Ranjit, meron ba kayong data tungkol sa soft at saka hard? Sa mga surveys kasi sa US, hindi lang simpleng soft at hard 100 points yung kanilang basehan So hindi lang siya usapin ng soft at hard. Sino dun sa mga botante halimbawa ng Republicans ay ganito yung preference? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, spectrum 12. Talaga. So para sa strategy ay talagang nakafocus
dun sa mga layers na yon. Sa atin kasi, minsan nga hindi sinasama yung soft at hard. Pero mahalaga kasi yan sa strategy eh. Dahil ang lulusupin mo yung soft. Yung hard, hindi mo napupuntahan yun eh. No, hindi mo napupuntahan yon. Yung Yung soft swinger, yun ang swing votes, yun ang pupunta. halimbawa, yan, meron kang almost 50% na neither Digong or Duterte. Pero dun sa other 50% na Digong, na Duterte at saka Marcos, alin doon yung soft na pwede mo pang i-raid. Yung 36% na pro Marcos, lahat ba, how many percent of that will vote whoever PBBM endorses? Wala silang data. No? Yun nga yung tanong. Yun ang magandang deeper na papasok. Pero guys, my sense there is that yung second preference could be helpful. My sense is baka Sara 30% is hitting the ceiling already. While kay Tulfo, I think he has room for expansion to 40, 50, 60%. I think ang dami pang undecided, soft DDS, BBM side ay bukas sa kanya as an alternative to Sara. Yun ang basa ko eh. I think even if we just have the second or third preference, even if we don't have the full gradation, Ronald, you might have an idea of the full potential of Tulfo. And I won't be surprised he has a 50-60% range if you bring in the second, third preference. Well, with Sara, I doubt. I think yung 30, yun na yung talagang ceiling niya na eh. I think that's... Ang tanong ko, may iba pa bang posibleng umakyat para sa 2028 aside dun sa dalawang yan? Ako, bala kong tumakbo. Yung lamang nila ngayon, or pag si Sara, can she crash dive, tapos may ibang Mark, mga susulpot? Mark, you didn't listen. Meron tayong Ako, bala kong tumakbo, Mark. Dahil yung 0.6 ko, baka maging 60 eh. Ayun nga eh. Pero feeling ko magde-debate kayong tatlo, mananalo ka for sure. Aakyat ka talaga ng 20% yan overnight. For sure yan, 100%. Kung bardagulan yung debate eh. Feeling ko mag-walkout din si Sara eh. Hindi yan sasali. Matatalo sila sa'yo. Okay. I think that's it for our last short episode. Thank you very much, gentlemen. Let's talk a little bit about opposition naman. Baka naman sasabihin naman, nag-apply naman tayo sa mga iba-ibang kampo. Thank you very much, gentlemen.